Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Oh, thank God, it's Friday mga ka-KP. Biyernes sa 24 ng Marso. Magandang gabi Pilipinas. Kabilang ng mga Pinoy overseas, mga OFW. Lex, kumusta ka? Ayos naman at magandang gabi ho. Mayong gabi kaninyong tanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga Bisaya diha. Eto na ho yung programa na kung saan nag-expand. Tuloy-tuloy ho. May bagong segment ho tayo rito. Mamaya, no? Sasabihin lang ho natin. Pero pakitutukan lang ho. Medyo light intro ho tayo. Eto na ho ang mainit na issue na dapat ho analisahin. Kayo ho, tiningin ninyo. Si Pangulong Duterte muling binuhay ang issue na posibleng magdeklara ng martial law at suspindihin ang barangay elections ngayong taon. At makakatulong daw ang martial law para tuluyang sugpuin ang droga pati ang mga banta sa seguridad. Kung magdedeklara raw siya ng martial law, matatapos niya ang lahat na problema ng Pilipinas. Tanong, kayo ba mga KP, ano sa palagay nyo sa isyong ito? Lex. Batay ho sa konstitusyon ho natin, sa 1987 Constitution, binago na ho natin from 1935. Batay ho doon sa Article 7 ho, Section, if I'm not mistaken, Section 11, sinasabi ho doon, ang Pangulo ho natin ay pwede magdeklara ho ng martial law kung dalawang bagay lamang ho. Kung meron pong rebellion at invasion. At yan po ay tatagal ng period of 60 days. Yun. Yun. Pero alam mo Lex, maraming yung iba dahil siguro talagang nakikita mo sa mga speech ni President Duterte. Tulad kanina, talagang sa droga siya nakasentro. Talagang ito huy, nagagalit din siya kasi dahil nga doon sa sinasabi ng European Union na kung saan binabanatan tayo rito at nakikita natin very active ho siya. Pero isa lang ho talagang gusto niya mangyari, ma-solve ang droga. Kaya kung hindi ma-solve to, at ito yung mga options na sinasabi niya, may banta, martial law. Kaya nga, tama ka dyan, Ben. Madalas nga niyang binabanggit at hindi naman rin pong, hindi nagbabago lagi ang kanyang binibitawang salita. Pero, nabanggit ho niya yung tungkol sa martial law dahil nga ho, mukhang naiinis na rin po siya sa problema ho sa Abu Sayyaf. Yan. Isa rin po yun. Kaya po siya naiinis dahil meron nga naman na may kinidnap na naman, may pinugutan. Doon po siya galit na galit. At ang sabi nga niya, kaya medyo namumutawi sa kanyang pumbibig itong martial law dahil gusto niyang tapusin itong Abu Sayyaf. I'm sure kayo ho mga ka-KP, gusto na rin po ninyo matapos itong mga Abu Sayyaf nito. Hindi ho natin alam kung ano bang meron silang bertud. Sa Bisaya, ano bang bertud? Ano bang power meron itong mga Abu Sayyaf na hindi pa rin pumalipol ng ating pong gobyerno. Diba? Yun ang ganun dun you know, sinasabing considered mga terroristo, mga Abu Sayyaf. So, is there enough reason for that? Depende ho sa magnitude, depende ho sa sinasabing siguro katagalan at kung ito ba'y nagiging regular pattern na, so pwede ho yan.
Of course, may mga banta rin na hindi matapos-tapos yung mga process na sinasabi nila doon sa NPA at bagay na patuloy pa rin. Yes. Ito ha. So, but anyway, mga ka-KP, ito importante. Tanong, kayo ba? Ano sa palagay ninyo? Pag narinig ba ho ninyong martial law, nanginginig ba ho kayo? Maraming ganyan. Parang ayaw ba ho ninyo Ay. maulit yung nakaraang pagdeklara ng martial law? Exacto mundo. Magpadala ho kayo ng inyo pong mga komento, mag-iwan ho ng message sa Kilos Pronto page. Makilahok, makianalisa. Mga ka-KP, interactive pong programang ito. Okay, eto hong nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Habang sila nagbabalitaan, kami ho pinag-uusapan ng mga issue and then sinasala ho namin, balitaan, investigahan, sumbungan, umpisa na. Ang Pilipino bukod sa pagiging matiisin ay kilala rin sa pagiging masayahin. Anumang hirap ang sungin, ngingiti at ngingiti pa rin. Alamin sa Kilos Pronto. Driver na aksidente, hindi dahil sa pagiging pasaway sa kalye. Gulong sa gitna ng kalsada, itatabi sana. Sinalpok naman ng delivery truck na rumaragasa. Alamin sa Kilos Pronto. Pangarap ng pamilya ng isang kolehiyala, sinira ng 2 halang ang kaluluwa. Sa 400 pisong halaga, buhay ng dalaga, kinitil ng mga walang hiya. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, eto na ho tayo. Una hong balita ngayong gabi. Dito ho sa sinasabi ho nating Night Beat. Eksklusibo ho to na aktuhan ng Kilos Pronto Night Brigade. Night Brigade ho tayo. Ang isang vehicular accident sa Nagtahan Bridge sa Maynila. Motor na may sidecar na bundol ng truck. Buong detalye, eto panoorin. Isang vehicular accident ang eksklusibong naidokumento ng Kilos Pronto Night Brigade Team. Nangyari ito kanina madaling araw sa bahagi ng Nagtahan Bridge sa Maynila. Walang malay at nakaantusay sa kalsada ng lalaking kinilala lamang sa pangalang Jake, katabi ng Yuping sidecar. Ayon sa kasama ni Jake na si Edmond Rodolfo, 37 anyos, residente ng Tondo, Maynila. Pauwi na sila nang may madaan ng isang gulong sa gitna ng kalsada. Nang magmamagandang loob sana sila na itabi ito, dito na sumalpok sa kanila ang isang delivery truck. Hindi nung namin napansin dahil nasa likod kami. Nasa likuran yung sasakyan. Ang pinansin mo namin yung gulong na malaki na sa una namin. Yun ang naging pasayan kaya kami napahinto rito. Talagang lugar itong mabilis eh. Ang problema sir, may malaking gulong nandun banda. Bagay na hindi naman itinanggi ng driver ng naturang delivery truck na si Roberto Verdaflor, 36 anyos na may Kawayan, Bulacan. Malapit na yung sasakyan sa niya. Kasi madilim wala man lang kasi nakita ang niya. Okay. Kaya nakita, di pag train ako, inaabot ko lang siya. Oo. Yun, Nasalsal mo na siya. Opo. Madilim daw sa naturang tulay kung kaya't hindi niya napansin ang nakahintong sasakyan. Samantala, sinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang biktima matapos malapatan ng paunang lunas. At dahil sa walang investigador na rumisponde sa aksidente, pansamantalang dadalhin sa impounding section ng MMDA ang mga sangkot na sasakyan. Nangako naman ang tulong ang kumpanya ng naturang delivery truck sa magiging gastos sa ospital. Ayun, ang sinasabi ng truck driver Ben, ang sinisisi ho niya ay yung kadiliman ho dyan sa lugar na yan, dyan po sa Nagtahan Bridge. Dapat ang Nagtahan, di ba, malapit-lapit po yan sa Malacanang, dapat po magandang ilaw ho niyan. Pero siguro, si mamang tsuper naman ho ng truck, siguro, hindi siguro alisto, at baka antok rin siguro kayo, kaya hindi napansin ito nakamotor. Kawawa naman. Pag titignan mo, Lex, may karapatan nga ba yung mga ganitong klaseng motor na may sidecar na bumiyahe sa mga ganyang lugar? Kasi kapag hindi ho natin nilinaw to at medyo wala ho nakakapag-monitor niyan pag madaling araw or umagang-umaga pa, talagang mangyayari mga aksidente. Tulad sinabi mo, madilim dyan, malapit sa Malacanang. Kung sino man yung barangay chairman dyan, kung nanunood na kayo, nasakop sa inyo yan, at yung mga nasa City Hall again,
Mayor, President, former President Erap. Yun. Kami ho kumakatok sa inyo. Ninong ka ni, May stonefish. Stonefish. Dami nang nangyayari dyan sa Manila. Madami ka ng utang. Oh, marami ka ng utang, Mayor. Mayor! No. Okay, dito tayo mga ka-KP. Gaano ho ninyo pinapahalagahan ang inyo pong mga anak? Sa akin ho, I'm sure, pinapahalagahan ko po. Sa videong nasa pulpo ng Kilos Pronto, kung kayo po ang mga magulang ng mga batang ito, abay, maalarma na ho kayo. Ano ang kanilang ginawa? Panoorin po natin. Sa Binondo, Maynila, nasa pool ng aming kamera ang grupo ng mga kabataang sige tampisaw sa fountain na nasa gitna ng rotonda. Talon dito, takbo roon. Ang isang ito, hubot-hubad pang dumadustos sa lapag. Pero kung inaakala niyong larong bata lamang ang kanilang ginagawa, nagkakamali kayo. Dahil sa isang sulok, sa pool sa aming lente ang ginagawa nilang pagsisinghot ng hininalang solvent. Nakapanlulumong isipin na sa kabila ng presensya ng pulisya sa lugar, ang ganitong hubot-hubad na katotohanan tila baliwala lamang sa kanila. Kung kayo, ang mga magulang ng mga batang ito, masisikmuran nyo bang makita na ganito ang kanilang kinasasadlakan? Panawagan sa DSWD, PNP at barangay officials sa Binondo. Makialam naman kayo. Hindi dahil pamilyar na ang tanawing inyong nakikita, wala na kayong ginagawa. Alam mo, Lex, kung gising ho kayo dyan sa Binondo, yung mga barangay nyo nakakasakop dyan, nakita natin ng mga pulis, pero hindi trabaho ng mga pulis yan. Pero kami siguro, pinupukaw na rin natin siguro, Lex, yung nasa DSWD, dahil sila nangunguna eh. Pero local government may DSWD. Mayroon dyan, CSWD. CSWD, tama. Ay, nako, again, kay Mayor, pangalawa na yan, ha? Oo. Pero kahit na nandyan ang mga pulis, pwede siguro nilang sitahin, pero huwag nilang hulihin. Pwede nilang sitahin dahil vantage point naman nila. Alam naman nila na bawal yung pagsisinghot ng solvent. Nakakasira ho talaga ho sa utak ho ng bata. Nakita nyo isang bata ho doon, gumaganon-ganon na ho. Ano ibig sabihin nun? Pero bula na ho siya nakikita. Pero ako talaga, serious ho to. Kung nanonood ho, yung lokal na pamahalaan ng Maynila, dadaretsuhin ko ho kayo, Mayor Erap, at siyang inyong administrator dyan, listen carefully. Ano mang tanawin na nakikita sa mga lansangan, partikular sa lokal na pamahalaan sa syudad, refleksyon ho yan sa pamumuno kung kayo'y may pakialam o nagpapabaya sa inyong trabaho or wala kayong nakikita dahil wala kayong pinagagawa. Sa pamamagitan ho ng Kilos Pronto, ito'y pinakikita ho namin yung mga hubot-hubad na mga tanawin at katotohanan ho yan. Hindi lang naman ho sa inyong inaatang ho namin, parang sa inyo lang yan. Pero kung kayo ho'y talagang naglilibot, City of Manila, Manila City Hall, listen carefully. Ito ho'y panawagan na lang ho. Ang dami na ho kasi kami nakikita at hindi ho namin sinasadya. Kung ano aming makikita, papalabas ho namin. Mayor Erap at saka yung administrator at kaya kung sino, mga barangay ninyo, kung nagtatrabaho sila, ay makakaabot sa inyo. Kami na ho nakikita. Hindi ho namin trabaho yan. Pero napetsyempohan. So ngayon, pinupukaw ho namin kayo, Manila City Hall. Yes. At bukod sa local government rin siguro, bigyan rin natin atensyon. Yung mga magulang po niya, mga bata na yan, wag ho kayong gawa lang gawa. Responsibilidad ho ninyong sawayin at bigyan ho sila ng pangaral kung ano pong tama na ho nilang gawin dyan. Alam mo bang ibig sabihin ng putok sa buho? Pumutok na lang, na putok ng putok, pagkatapos hindi pinaplano. Pinababayaan. At pag hindi pinaplano, desgrasya. Kaya ayun na lang, ang pamamaraan, kalat-kalat sa lansangan, dumadami. Pag nababasa, parang gremlin, nadadagdagan. Sa Mario Josep. Eto naman tayo. Pero good news to. Okay. Good news tayo. Kilos Prontong sinolusyonan. Ginawa ng hakbang, ito may ginawa hong lokal na pamahalaan ng Navotas kasi na-feature natin, Lex, yung sementeryong ginawang basurahan. Abay, nilinis na. Ito, panoorin natin. Excited ako. Noong nakaraang Martes, Marso 21, ipinalabas namin dito sa Kilos Pronto ang sinapit ng sementeryong ginawang tambakan ng basura sa lungsod ng Navotas. Bukas na bukas, sir. Sasamahan ho namin kayo. Matapos naming pukawin ang tanggapan ng City Environment and Natural Resources Office o Sendro na naturang lungsod, Kilos Pronto nilang inaksyonan ang problemang ito. Sa panguna ng Sendro at sa pagtulungan ng barangay,
Umabot sa 5 truck ng basura ang kanilang hakot mula sa sementeryo. Dito katuwang ang barangay, tinuruan ng sentro ang mga residente sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan. At pangako nila, patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa barangay at sa mga nakatira rito para itong lugar na ito ay hindi na magsilbing tapunan ng basura. Tayo po ay patuloy na nananawagan sa ating mga kasama at nagpapasalamat din naman sa ating barangay at sa lahat ng mga tao, grupo na tumutulong sa atin, tumatawag po ng pansin para sa mga ganitong mga problema at ating pinapakiusap sa mga, lalo na sa mga nakatira rito, na iwasan na po yung pagtatapon. Una sa lahat, Lex, papasalamat tayo na kumilos ho agad kayong pronto. Pasalamat din kayo sa mayor ho ng Navotas, si Mayor Chanco, at ho yung kanina, si Sir Joselito Osete. Salamat ho na at least na may nagawa ho kayo. Ano? Kung kayo ho'y na-feature ho sa amin, eto ho'y trabaho lamang. Alaho, personalan. Kayo ho'y agad kumilos. Yung mga tatamad-tamad dyan, nagpapalaki ng kung ano-ano, hindi namin kayo titigilan sa pagpapatawag ng pansin. Oo. Siguro, pakiusap na rin ho natin sa mga naninirahan rin po dyan sa tabi ng sementeryo. Okay, tama mukhang hindi pa daw ho naroronda ho yan ng city government po ng Navotas. Kung kayo po ay patuloy pa rin po na magtatapon ng basura yan, baka daw ho anytime, kayo rin po ay papaalisin dyan. Mas maigi na hong makipag-cooperate na ho sa local government ng Navotas kaysa naman mawalan rin po kayo ng tirahan. Maganda naman sigurong malinis sa lugar, linis mo, tapat mo. Okay. Diba? Kaya lang, public cemetery, linisin mo, nagpapahinga yung mga yumao dyan. Respetuhin natin, hindi sila basurahan. Yan ay pahingahan. Yun. Isa pang good news. Ang dami tayong good news ngayon, ha? Naalala po ninyo yung pong empleyado ng gasoline station na personalong lumapit dito sa Kilos Pronto dahil daw ho sa hindi ho binibigay sa kanya yung minimum wage po niya. Ang kanilang sumbong, mabilisan pong aksyon ng kanila pong kumpanya. Ito pong tugon nila. Ika-10 ng Marso, nang lumapit sa Kilos Pronto si Jaira Cristifoas, 21 anyos. Ang kanyang hinaing, wala raw sa minimum wage ang pinapasahod sa kanya ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Kasama ho natin ngayon ang isa po nating nagrereklamo sa pasahod. Walang iba kundi si Jaira Cristifoas. Hanggang ngayon, wala pa rin po yung minimum na sinasabi nila. Hanggang ngayon, sabi nila lakad pa rin daw po. Kilos Prontong inilapit ng KP sa Department of Labor and Employment ang problema ni Jaira. Okay, nasa linya ho ngayon po si Marian Jane Alumbro. Siya po ang Labor Laws Compliance Officer po ng Dole NCR. Ma'am Marian, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po din po, sir. Ang kanya pong sweldo kada araw po ay 320 pesos. Yan po ba ay violation, ma'am? Pwede ba ho kayo na lang pong tumulong po kay Jaira? Pwede po, sir. Yun. Pwede silang pumunta sa amin Yes, sa Dole Pasig Field Officer. Makalipas lamang ang halos 2 linggo, pinatawag si Jaira ng kanilang kumpanya at ginawa na raw minimum wage ang kanyang sweldo. Papasalamat po ako sa Kilos Pronto, lalo na po kay Mr. Alan Santos at kay Mr. Ben Tulfo dahil po sa inyo, naging minimum na po yung sahod ng company namin. At nagpapasalamat din po ang lahat ng katrabaho ko dahil po sa inyo. Okay, walang anuman na Jaira, kapag kayo po'y dumulugo dito, bibigyan ho natin yan ng Kilos Prontong aksyon. Hindi lang siguro si Jaira, sabi kasi ni Jaira sa atin dito, mukhang may ilang pang mga empleyado ho ng gasoline station. Pero I'm sure, lahat-lahatin na ho ninyo kung sino mo yung may-ari ho ng gasoline station. Wag lang ho si Jaira bigyan ninyo ng minimum wage, dapat lahat ho, parang walang reklamo, di ba? Eto, salain na natin ang issue ito, no? Si Pangulong Duterte muling binuhay ang issue na posibleng, sabi niyo ho dito, magdeklara siya ng martial law at suspindihin ang barangay elections ngayong taon. Makakatulong daw ang martial law para tuluyang sugpuin ng droga pati ang mga banta sa seguridad. Kung magdedeklara raw siya ng martial law, matatapos niya ang lahat ng problema ng Pilipinas. Kayo ho ba isang ayon ho rito na sumailalim na tayo sa martial law? Okay, unahin natin si Beth Lim. Sabi ho niya, if para sa kapakanan ng lahat at ikabubuti nating lahat, bakit hindi? Ayun. Si Karen Gonzalez, panahon na siguro dahil hindi naman gagawa ng hakbang ang mahal na Pangulo kung ikasasama ng bansa natin. Ayun. Si Nika Suarez, why not? May isip si Presidente at alam niyang gagawin niya. Hindi kami takot sa martial law dahil
hindi kami masasamang tao. Ay, tama May nga. punto nga rin po. Si Joy Lim, yes to martial law para malutas na ang matagal na problema sa terrorism, drug at iba pa. Hindi dapat tayo matatakot dito dahil wala tayong ginagawang masama. Oo nga, no? Bakit yung iba? Marami rin ako yung mga dati hong nakaranas ng martial law, yung malagim na martial law noon. Sabi nila, actually, okay yun eh. Naging disiplinado lahat ng tao eh. Siguro, may ilan lang siguro na nag-interpret siguro na masama ang martial law. Dahil siguro, kung kayo ay biktima ho siguro ng martial law, I'm sure, iba hong sasabihin ninyo. Parang ganito yan, Lex eh. Gaano man kanipis hiwain mo ang isang kwadradong keso? Dalawang banda yan. Bandang kaliwa, bandang kanan. Yes. May mga good experiences kung titingnan ho natin, pero kung titingnan yung political exercise, mga politiko noon na nauwi kung kapapano, yung mga nabilanggo because of their political inclination kung saan nakabanda, meron ho iba na sila ho'y na medyo na ay kapanatagan sa nakikita ho nila at maraming nagawa. So, binabalanse. Pero, karamihan ho sa mga millennial na hindi pa pinalanganak ng martial law, kapag usap-usapan sa mesa ng mga magulang, nasasabi ng mga magulang na babahagi yung kagandahan na experience ho nila. Mas maraming kagandahan kaysa doon sa mga politika. At mga political prisoners na siyempre, nire-respeto ho natin sila. Kaya kung titingnan ho natin, gaano ho kasama ang pagpipinta nyo sa martial law noon, may magandang bahagi ho yan. Magandang dulot. Oo. Kaya no matter how thin the slice is, there will be always two sides of the story. Yan. Okay. So magpadala pa ho kayo ng inyo po mga salubin ha. Babasahin pa ho natin yan within this program. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Aba, tamang-tama ngayon ha. Ramdam na ho natin ang papasok na hong summer. Kaya I'm sure meron na ho kayo. Sa Marso pa lamang, buwan ng Marso, nagpaplano na ho kayo mga pamilya, mga nanay, nagpaplano. Saan ba tayo pupunta? Ano bang magandang puntahon sa Pilipinas? Ito ho. Kung wala pa ho kayong plano, hayaan na ho natin si Undersecretary Katkat De Castro na bisitahin po natin ang Ilocos Norte. Ano ba meron ho doon? Panurin natin. ₱81 provinces and 18 regions across the country. Lahat iba-ibang adventure. Lahat iba-ibang trip. Tag along as we bring you the best of Philippine culture and sceneries in one spot. I Travel Pinas. This Sunday, feel the exciting trail, adrenaline kick, and Sahara Desert heat. Yan ang una nating trip as we go up north to the land of the iconic mustache, ang Ilocos Norte. Kasama po natin ngayon si Kuya Randy na magbibigay pa ng mas maraming detalye sa atin pagdating dito. Itong 4x4 na ginagawa ninyo, sabi nila parang nasa Dubai din daw. Parang ganun na nga lang po. Kaya lang po nakatayo yung mga turista po para ma-experience nila yung mga trail po namin. Kamusta naman ang kaligtasan ng mga turista? Actually po, pag nandun kami sa labas, sinasabihan namin nakapit po. Tapos briefing namin po. So I-Travelers, buckle up and let's take our adventure to the next level. Hindi po lahat pinapayagan nilang ipag-drive ng ganito. Nagkataon lang po na alam nilang mahusay akong piloto ng 4x4. I think! So cool, pare!
But if you want to go solo, available din ang kanilang ATV ride. May sandboarding activity rin to test your balance and skills. Sabi nga kasi napakadali lang ng sandboarding. Ayan tuloy po ang nangyari sa kanya. Taga-DOT rin po yan, si Paco Evangelista. Para dun sa mga nagbabalak magpunta dito this Holy Week dito sa Paway Sand Dunes, magkano naman per sasakyan? Per sasakyan po. Ilan nakasya sa isang sasakyan? 5 po. Magkano yon? 2.5 po yung per package na po yung sandboarding po yun. Kasama na po yun. Nakakapagod man ang activities dito. Tsak na marirelax naman kayo sa majestic view ng Paway Sand Dunes. Ang mga pagkakataon na gusto nila mag-camping dito, yung mga turista. Kasi alam mo, bukod sa sand dunes, napakaganda po ng view ng karagatan dito. Meron po ma'am, mga gustong mag-camp, open po dito. Open. Basta sabihin nila sa amin para makapagtulungan po kami sa ayan So, imbitahin po natin ang ating mga manonood. Lahat po lang gustong maka-experience ng 4x4 dito sa Suba Paway Sand Dunes, punta na po kayo dito. Ang pinakamagandang experience na maano dito sa Ilocos. At hanapin niyo po si Kuya Randy para safe na safe po kayong lahat. Indeed, sulit ang araw nyo sa Paway. At isa lang yan sa mga pambato ng Ilocos Norte. Abangan ang buong adventure namin ngayong darating na linggo, March 26, sa iTravel Pinas. Alas 7 ng gabi sa PTV4. Ayun, ang ganda ha. Kaya punta na kayo sa Ilocos Norte. Ako na-experience ko na yan, ang ganda ho. Ako Lex, first time ko lang nakita. Akala ko sa ibang bansa meron pala tayong mga tanawin na kapareho nito. Kaya marami ho talagang lumalabas ng ibang bansa. Pero tayo ho'y sigurado pag tinanong ho natin kahit sino sa inyo, kayo ho ba'y naka-travel na sa buong Pinas? Ang dami ho pwedeng puntahan. I'm sure, wala pa. Ako, hindi ko pa natatravel ang buong Pilipinas. Kaya pareho niyan, hindi pa talaga ako nakapunta rin, hindi pa nakaapak. Siguro Lex, sabihin na ho natin siya. Sinabi na rin kanina ni Katkat, ni Yusek Katkat, na siya ho yung sa likod niyan, na nag-voice over kanina. Sa linggo, 7 to 7:30 sa PTV4, yung yan hong programang yan, patikim lang yung kanina. Yung buong episode ho niyan, 7 to 7:30 sa PTV4. Every Sunday. iTravel Pinas. Tangkilikin po natin yan. Okay, dito naman tayo. Mga totoong kwento sa likod nito mga taong hindi ho sila binayaran para mag-endorso, bagkos magsabi lamang ng totoo. Ano hong kanilang mga nararanasan ho kasi, mga karamdaman ho nila, ito yung mga hamon sa buhay, nawawalan ng pag-asa, subalit, nabibigyan ho ng pag-asa ng ito ho'y nasubukan ho yung sinasabing supplement. Tandaan, hindi po ito gamot at hindi ho pwedeng i-substitute, ipamalit sa gamot. Kaya lang, kuminsan may mga bagay na kapag ang tao ho nagsabing nakaramdam ako ng lunas, ako'y gumaling, mag-ingat ho tayo sa salitang gumaling. Kasi medisina, hindi ho medisina to. Arthritis. Kapag sinumpong ka, alam mo naman, nako, kahit sino, kaya bata, matanda, pag arthritis, nako. Alam niyo, pinakamaganda ho siguro, pakinggan, panoorin ho. Ang naging karamdaman ko, high blood at arthritis. Pag umatake ang arthritis ko, napakasakit, hindi ako makalakad, hindi ako makagalaw. Ang high blood ko tumataas na 150/100. Medyo nahihilo nga rin ako at hindi ako makapaglakad. Ang misis ko nagturo sa akin na uminom ng King Herbal. Tapos na ako uminom ng King Herbal, lumuag ang aking pakiramdam sa aking arthritis, sa aking high blood. Ang sabi sa akin ng doktor, medyo bumaba ang aking blood pressure. Nagpapasalamat ako sa pag-inom ko ng King Herbal. Guminawa ang aking pakiramdam at nakapagtatrabaho na ako ng maganda.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto, mga ka-KP. Isang koleyala po ang binawian ng buhay matapos po siyang abangan at saksakin ng 20 lalaki sa Quezon City. Kung ano po ang motibo sa krimen, panoorin po natin. Dito sa laylayan ng lungsod ng Quezon, sa pagitan ng mga burol ng Lamesa Watershed at San Mateo Rizal, tinatawid ng ilang residente ng Sitio Bakal sa Barangay Silangan ang maalikabok na daan para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dito rin madalas dumaan ang 19 anyos na si Bernardine Fabula patungong eskwelahan. 1 taon na lamang ang inaantay ng kanyang mga kaanak makakapagtapos na siya sa kursong Business Administration. Pero malabo na itong makita ng kanyang pamilya dahil si Bernardine hindi na makakapagmarcha. Iniisip ko na hanggang doon na lang siya na makapiling namin, sinikap kong tanggapin. Ikatlo ng Marso, taong kasalukuyan, sa mismong daanan na laging tinatahak ni Bernardine para abutin ang kanyang mga pangarap, tumigil ang ikot ng kanyang mundo sa isang iglap. Yung kung saan yung 19 years old na babae na estudyante ng Best-Link Colleges of the Philippines ay pauwi galing sa school niya na mga 7:30 ng gabi na kung saan hinold up siya ng 2 lalaki. Punteriya ang 400 piso na baon ng biktima. Hinarang si Bernardine ng 2 lalaki. Pero ang simpleng pang-hold up nauwi sa pananaksak matapos manlaban ang dalaga. 2 saksak sa tagiliran at 1 sa leeg ang tumapos sa buhay ni Bernardine. Immediately nag-dispatch tayo ng mga investigators para mapuntahan yung crime scene. Unfortunately, wala na nga doon yung victim. So nag-create agad tayo ng team na mag-concentrate sa pagtugay-gay, sa pagtugis doon sa mga salarin. Ika-7 ng Marso, 4 na araw matapos ang krimen, sa masusing pagtutok ng pulisya sa kaso. Nasa kote ng mga operatiba ng QCPD Station 6 ang 2 nangangalakal ng basura na sina Gilbert Santiago at Eric Evangelista, ang 2 lalaki na itinuturong ng hold up kay Bernardine. Pero depensa ng 2, sinet up lamang daw sila. Wala po kami alam, madam. Sa bahay po kami niyo, sir, talaga, sir. Kung kami ko talaga, sir, yung gumawa nun, sir, mag-i-stay po pa buka kami sa bahay kung kami po talaga gumawa nun. Yun po ang totoo, sir. Sa mata po ng Diyos, hindi po namin talaga ginawa yun. Kaya naman sinikap ng Kilos Pronto na hanapin ang tanging testigo na positibong nagturo sa 2 suspect matapos ang ilang oras sa pagsisiyasat ng KP team. Paglalakad sa mga burol sa Barangay Bagong Silangan at pagtatanong-tanong, natuntun namin si Erica, hindi niya tunay na pangalan. Positibo niyang itinuro ang 2 lalaking nasa kote bilang mga suspect sa nangyaring insidente. Sa tabakan daw po yun na mga namamasura. Madalas daw po talaga sila dito tumatambay. Sabi niya, hindi naman daw po yun yung may gawa. Sabi ko, posible naman yun kasi may kalmot eh. Pero marami daw pong testigo, ayaw lang po magtestigo kasi daw po baka madamay sila. May sumunod po sa kanyang 2 lalaki. Tapos nakita ko po siya punong-puno ng dugo. Sana hindi na sila makawala. Tuluyan na sa kulungan na. Kasalukuyan nakakulong sila Gilbert at Eric. Naharap sila sa kasong robbery with homicide at patuloy na lilitisin hanggang mapapatunayan ang akusasyon laban sa kanila. Siguro pakiusap po natin sa pamahalaan po ng Quezon City na siguro yung lugar na yan na nilalakaran po ng mga residente po dyan sa Bagong Silangan, lagdagan ho natin siguro ng presensya po ng PNP or kundi kaya ang mga barangay captains o dyan, yung mga tanod. Siguro para na rin sa seguridad po ng ilang po mga naglalakad po dyan at hindi na umaulit po yung nangyari po kay Bernardine. At dun sa 2 suspect na yun, mga hinayupa kayo,
sana ho makulong kayo ng todo dyan sa ginawa ninyong krimen. Samantala, dito tayo ho sa studio, kasama natin si Irene Sanchez, 26 anyos, at dati po siyang promodizer sa Limson Marketing Incorporated. At ayon po sa kanya, tinanggal daw siya sa kanya pinagtatrabaho, ang kumpanya, kanya pong pinapasukan. Ang dahilan, may nakaalitan lamang po siyang isang security guard, babae po to, lady guard ng kumpanya. Ang masaklap pa raw, iniipit daw ng Limson Marketing Incorporated ang kanyang back pay at ang kanyang cash band. Kausapin natin, diretsahan ito kay Irene. Irene, magandang gabi sa'yo. Good evening din po. Oo, anong problema dun sa kaaway mo na lady guard? Anong pinag-ugatan ng away ninyo at bakit pumapabor yung management doon sa guardian yun? Kasi po, anong nangyari po nun that night, ay medyo may po sa taas, kapitbahay po namin yon. Tapos kinaumagahan po, narinig ko po na kung ano-ano po yung sinasabi niya, kinukwento niya. Tapos kinonfront ko po siya. Doon po kami medyo nagkaroon ng kaguluhan. And then, yun po, sinumbong niya ako sa management po nung store mismo na pinagtatrabahuan namin. Ano ibig sabihin yung may chinichismis siya, pinagkakalat against you? Yes. Ano ba yun? Personal? Yes po, personal. It's medyo personal. Nasaktan ka? Yes po. Okay. Nung kinumpronta mo siya, ginalaw mo ba siya? Nagsabunutan mo kayo? Ano nangyari doon? No, sir. Ano lang po, salitaan lang. Salitaan lang. Pero, anong nakarating sa management? Parang ikaw yung masama? Opo, yes. Okay. Paano sinabi? At ikaw ba'y kinausap na management sa ginawa mo? Yes po, ang sinabi nila sa akin, hindi daw nila nagustuhan yung nangyari and then iti-terminate nila ako. The termination actually, okay lang po sa akin kung gusto na talaga nila akong i-terminate. Pero ang akin lang po, kung ano yung dapat kong matanggap, for 2 years na service ko, ibigay po nila sa akin. And ang nangyari po, I was so disappointed po kasi I waited for 4 months para lang dun sa back pay na yon. And then, ang ipapapirmahan po nila sa aking check is worth 4,900. Pero magkano dapat ang kukunin mo sa kanila? Actually po, wala pa yung separation pay. May cash band po kami na 300 a month. Wala din po dun. So, yun lang po yung gusto ko, yung makuha ko po, yung kung ano yung dapat sa akin. Okay, at nakausap na ho, Irene, nakausap po ng Kilos Pronto. Ito pong si John Punzalan. Siya po ang field supervisor po ng Limson Marketing Incorporated. Ito po ang kanila pong sinabi. Gentleman lang sir, mag-report na lang si Irene dito bukas. Lahat po ng benefits na na-request niya, like yung mga maternity, separation, iseto na lang namin sir para matapos na yung problema. Ayun, mukhang nangako naman na ayusin itong problema na idinudulog ho ni Irene. Pero para masiguro tayo na hindi ho tayo lolokohin, I'm sure kung lolokohin yung Kilos Pronto, kayong kawawa dito. Kaya kausapin natin ang Department of Labor and Employment, walang iba kundi si Undersecretary Joel Maglunsod. Siya po ang Labor Relation and Special Concern ng DOLE. Yusek, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo. Yes, magandang gabi sa inyo po. Opo, si Alex po. Kay Ben, no? Opo. Sa programa ninyo sa Kilos. Opo. Yusek, kapag ganito po ba, kapag ito pong problema ni Irene po, sabi naman ho ng kumpanya, gagawan daw nila ng paraan. Pero ang sa amin lang ho, para makasiguro ho tayo na hindi kami niloloko lang ho nitong Limson Marketing na kumpanya, maigi siguro ho, kayo'y nakasuporta ho sa amin dito, sir? Well, maganda naman yon kasi may commitments naman ng management na nila tutugunan yung kahilingan ni Irene. Pero ang pinakamaganda doon na para maiwasan din natin yung medyo matagal, pwede namang idaan natin dito sa DOLE. Meeting conference natin sa DOLE. Yes. Then, ang gagawin natin dito, Lex, pwede namang direktamente na mag-issue tayo ng notice of meeting para ma-air din natin yung o makuha natin yung side ng management at saka yung side ni Irene. Mas maigi yun, sir, no? Yes, so ang naman natin, actually, ang naman natin dito, alamin natin and then mag-usap para ang naman natin dito, yung compliance kasi ang naman gusto ng mga manggagawa na yung sa kanila, batay doon sa batas, makukuha nila, ma-implement o execute ng management. So, siguro, Lex, pag mga ganito, tulad ng ginagawa na natin nung dati, nandito yung marami na manggagawa, yung sa
ASUS ba yun? Yeah. Sa ASUS ba yun? IT. So, tinutulungan man kaagad natin. Then, process na yung natin doon, konferensya, yung pagkipag usap. Ganun din ang gagawin natin doon sa iba pang mga kaso tulad ngayon na dinulog niyo ni Irene at sa inyong tanggapan. Okay, siguro Yusek, baka by Monday siguro makabisita Monday, si Irene at tami pong Kilos Pronto team, sir. Yes, papuntahan na lang siguro. Siguro mga tanghali na kasi mayroon na akong activity ng umaga. Sige, sir. Siguro mga between 10 to 11. Doon sa Central Office natin sa Dole, 7th floor, hanapin lang ako. Yes, sir. Para at least matulungan kagad natin. Okay, thank you, sir. Yusek Maglungsod, salamat, sir. Yes. Salamat po. Salamat din sa inyo. Kung mayroon pa kayong mga ibang problema, please feel free to consult us. Ipa-alam lang para matugunan kagad natin. Okay. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Okay, Irene. Okay, para sa iyo na rin. May template talaga silang sinusunod, yung procedure. So lahat ng mga sumbong, hindi sapat yung pangako lamang sa telepono. Kasi pwedeng mangako yan para patahimikin lang tayo. Akala siguro na mga kumag na yan, titigil tayo. Kaya para sa mga manggagawa, sa sino mang lalapit sa amin, madali para sa amin na ito makipag-ugnayan sa, parang kanina, ginawa, nangako sila. Sa bawat sumbong may sinusunod na template or pamamaraan na doon patatawag, magkakaroon ng conference, obligahin. Para nang sa ganun, labor ng kausap mo. Pag mga ganitong programa, huwag kayong loloko-loko sa amin dahil kumbaga, mas wais kami sa inyo, kayo mga manggagancho, mga employer. Kung akala nyo titigil kami, hindi po pwede yan. At para sa iyo, nakakasiguro, at sino man magsusumbong at medyo nanunood sa atin, alam na nilang yung Lex. Irene, ayos ba? Thank you, so, sir. Lunes sa Lunes, ha? Yes, po. Nagawa natin pa. Thank you. Alright. Mula sa sumbong ng sinasabing ito'y dito ho sa atin ngayon, kung sa kanyang sweldo, dito naman tayo sa mga, hindi naman sumbong, bagkus ay mga kwento. Mga kakaibang kwento ho to, totoong mga hamon ho sa mga karamdaman. Mamili na lang ho kayo sa mga karamdaman na kahalintulad sa inyo, pagmasdan ho na maigi, na medyo may pag-asa ho, no? Pag ang doktor ho, sinabi na sa inyo, sumailalim ng amputation procedure, puputulin ho yung bahagi ng paa na medyo hindi na ho kayang isalba ng sinasabing kung anumang medisina dahil sabi ng doktor. Pero kung minsan, ang mga doktor na nagkukulang din Gusto ho kasi putol agad kasi kikita sila. May mga doktor na talagang hindi po pwede, salba natin yan. At all cost, due diligence kung tawagin. Ito ho, herbal ho to. Hindi ho to gamot. Pero kung pakikinggan nyo ho, kayo na ho bumalanse. At para sa may mga karamdamang kapareho nito, tingnan nyo ho, pakinggan. Again, hindi ho to gamot. Panoorin. Nung magkasaroon ako ng karamdaman sa akin pa, nagkasugat, sinanggun sa akin na sa ospital, tulin ang akin pa, gawa ng nagkasugat. Noong 2014, bigla na lang siya nagkasugat sa paa. Malaking sugat niyan. Ang hatol ng doktor ay putulin. Sabi ko, hindi na, bahala na. Pagdating dito, sunod-sunod pag King's Herbal. Awa ng Panginoon Diyos, ang paa na nagumaling ang paa dahil nga doon sa King's Herbal. Nagpasalamat ako dahil nga na ang sugat niya, natuyo.
Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam mo, Ben, magandang balita ho to dahil ang Pilipinas ay naituring po na pinakamasaya pala tayong bansa. No? Pilipino eh. Oo. At tulad niyan, kapag meron pala mga nangyayari hong mga sakuna sa atin, mga delubyo, tayo ho ay nakakabalik sa ating pong normal na buhay. Di ba? Ganun ka gandang ano. Kaya ho, sa ating pong All Points Bulletin, ang bansang Pilipinas po ay tinuring ho tayong pinaka-happy na bansa. Ang ganda po nito. Kaya happy tayo nito. Likas sa mga Pilipinong pagiging masayahin. Hindi na siguro kayo magtataka kung bakit sa inilabas na report ng Sustainable Development Solutions Network for the United Nations, ang Pilipinas tumaas ang ranggo sa listahan ng mga masayahing bansa sa buong mundo. Base sa World Happiness Report para sa taong 2017 na kinabibilangan ng 155 countries sa buong mundo, nasa pang-72 pwesto ang Pilipinas mula sa dati nitong pwesto na pang-82 o 82. Sa kanilang datos, nagtamo ng matataas na puntos ang ating bansa sa mga aspetong tulad ng Social Support Area of the Happiness Index, Gross Domestic Product o GDP per capita, freedom to make life choices, health life expectancy, generosity, at perceptions of corruption. Kaya naman, sa buong Asya, pan-15 tayo sa listahan ng mga masayahing bansa. Habang ang Norway ay dineklarang happiest country on earth. Ayon nga sa pamosong ancient Greek philosopher na si Aristotle, happiness depends upon ourselves. Ibig sabihin, walang pwedeng makakapekto sa kasiyahan mo, kundi ang sarili mo. Smile. Alam mo, Lex, kung titingnan, happiness depende sa definition. Iba naman yung joyful ka, iba yung happy ka. No? Pero tayo mga Pilipino, kung minsan, pag na-stress ka na, gumagawa. Halimbawa, ako, Lex, pag ako stress, the more na makikita mo na pinatatawa ko sarili ko. Eh. Pag isang tao ho, kapag may problema, stress, dinidibdib, mas lalo ka hong nakasimangot ka na ho. Nako. Kaya yung sa mga nagdadrive ho ngayon, huwag masyadong magsimangot para iwas sa road rage. Biruin mo, tayo po'y pinakamasaya rin pong bansa. So, diretso tayo. Ito naman. Ay Pangulong Duterte, muling binuhing issue. Ito ho yung huling hirit na huto ng natin. Posibleng magdeklara siya ng martial law, suspendehin ang barangay elections ngayong taon. Makakatulong daw ang martial law para tuluyang sugpuin ng droga pati mga banta sa seguridad. Kung magdeklara siya ng martial law, matatapos niya ang lahat ng problema ng Pilipinas. Tanong, kayo po ba sang-ayon na sumailalim sa martial law? Ito, sabi ni Lazy Rockstone, kung ito'y makabubuti para sa buong Pilipinas, bakit hindi? Sana naman maisip ng mga taong kumukontra sa ating mahal na Pangulo na lahat ng kanyang ginagawa po ay hindi lamang pang sariling kapakanan, kundi po sa buong sambayan ng Pilipino. Sana naman po magtulungan tayong lahat para sa ikauunlad ng bansa at kabubuti niya. Charito Bello, agree ako dyan sa martial law. Panahon na para maubos na mga salot sa Pinas. Para naman magkaroon ng takot yung sobrang matatapang o nagtatapang-tapangan lang tulad nilang sundalong kanin at nababahaw na. Kilala ko ata yun Sundalong kanin na nababahaw na. Nababahaw, parang walang gumagal. Seriously, Lex, tama yung sinabi mo kanina. Yeah. Pag napakinggan yung martial law, of course, may dala na, alam mo, sundalo, militar, batas militar. So, laging iniisip yung component ng militar, abuses. Lagi. Ang martial law naman kasi, of course, component yan. Kasama yan. Pero may purpose Sabi mo rin kanina, nasa constitution yan, pero may mga dahilan. Pero may mga tao kung minsan pagtiwala sa leader dahil may command, mayroon sinasabing ito naman, moral authority and moral ascendancy sa isang leader. Pag sinabi ng leader, pinaniwalaan nila because tinitingnan yung sinasabing sincerity ng leader at yung integridad ng leader as well as credibility ng leader. Ito yung mga sumusunod na talagang naniniwala ho. Ako, Lex,
Maraming nagsasabi, 16 million lang daw si Digong sa kanyang boto. May maraming nagsasabi, oy, sobra yan. Kung hindi lang alam niyo na, parang urban legend, baka 22 to 24 million. Ano yung mga ganun-ganun? Nagro-rodeo ka na ba, Clarissa? Sige, tuloy mo lang ng ganyan. Kami tutuloy lang kami rito, hindi ubra yung aking... Basta mahalaga siguro, Ben, no? Antayin natin, no? Yes. Ito po'y plano pa lamang ho ng ating Pangulong Duterte. Pero sa Constitution, meron po siyang power to declare. Pero wag na ho nating hayaan na mag-declare po siya. Pero kung tayo po'y tutulong, mas okay na ho na wag na ho mangyaring martial law na yan. Alright. Patuloy na tutukan ang Kilos Pronto. Ayun, weekend. Happy weekend po sa inyong lahat. At binabati ko ang aking mga anak na nandito. Sila Javi at si Joaquin. Ayun, ayos. Nakita naman. nila. At higit, eto na, higit sa sumbungan. Rodeo na tayo dito. Investigahan at barataan, dapat Kilos Pronto.